Theme park ba kamo? Tara, samahan niyo ako dito sa Reptiland. Ililibot ko lang naman kayo sa iba't ibang station na makikita natin dito sa loob ng Reptiland. Meron kang makikita dito mga sinaunang pambansang laro, maging ang kwento ni Lolo. At dito ka lang din makakakita ng ganitong kalaking buko. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara, pasukin na natin. Pagpasok mo pa lang dito, eto agad ang bubungad sa'yo. Ang isang dinosaur na nasa gilid lang ng pinto at pagpasok mo may mas malaki pa. Hindi mo rin aakalain na kahit ako kasyang-kasya sa bibig niyan. Ang kaliwa niyan ay ang mga kapatid ni Johnny. Johnny, yes papa! Oh, familiar ba kayo? Kaya sa pagpapatuloy ng paglalakad ko at eto na nga bubungad din sa atin ang napakalaking dinosaur na may long neck. Day, buti na lang hindi gumagalaw. At syempre may hagdanan pa dito, bababa tayo dyan, papasok. Akala mo gubat pero hindi, tara samahan niyo ako. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay at paglalakad natin, eto lang naman ang bubungad sa atin. Kung mapapansin nyo, basa ang red carpet kasi nga umuulan ng mga panahon na to. Pero kung titingnan nyo din, maganda yung view dahil pwede kayo mag-picture-picture. Sunod ko namang pinuntahan ay yung mga lugar na mga paru-paro. Ilang piraso lang naman na paru-paro ang nakita kong mga nagliliparan at pagala-gala. Naisip ko na din magpa-picture-picture dito dahil napakaganda naman ng mga pakpak. Angel kasi pangalan ko pero wala akong pakpak, charot. Sunod ko naman itong pinuntahan yung mga lugar na napakaraming iba't ibang kulay ng itlog. Pero in fairness kasi napakaganda ng view dahil pwedeng pagpicturean ng mga bata. Nakakita rin ako ng wishing area dito dahil wala akong piso, hindi ako nakapag-wish. Tsaka ako lang na-realize na mundo pala to nila Cinderella at ang kanyang mga dwarf. Sorry po. Grabe, sobrang ganda. Matutuwa talaga ang mga kids kapag nakita nila to. Kaya nga di halata, pati ako tuwan-tuwa. So sobrang tuwa ko, hindi ko akalain na nakaakyat na pala ako sa taas. Grabe, pag nandito ka sa tuktok, kita mo lahat ng tanawin. Sumunod na station naman, pumunta ako dito sa mga electric animal. Nilapitan ko tong napakalaking pagong na to. Pag napatapat ka pala, susunggabang ka. Siyempre, pati itong mga dinosaur na to na walang ginawa kundi magsipang gulat. Kaya kapag may kasama kayong matatanda, dapat may mga oxygen yan. Diyos ko, hihimatayin talaga ng bongga. Kasi grabe, ang galing. Akala mong tunay. Siyempre, pag may mga animals, meron din mga superhero. Diyos ko, lahat na yata ng superhero na palabas ay nandito na. Pero alam nyo ba kung saan ako namangha? Hindi ko na-try makapag-go-kart kasi nga umuulan. Pero tignan mo, meron din silang mga go-kart na talaga mag-e-enjoy ang mga bata. Kahit na rin ang mga matatanda. Kaya kung i-rate natin, 10-10 ka sa akin, Reptiland. Itong part na ito ay tinatawag na kulturang Pinoy. Dahil isa sa may-ari nito ay may private school. Nagkaroon siya ng idea para buhayin ang kulturang Pinoy para talaga tayong lahat ay bumalik sa sinauna. Ito pa ang masaklap, may nakita ko mga nagzi-zipline. Diyos ko, girl. Talagang maaaliw ka dahil parang ang saya-saya talaga ng ginagawa nila. Grabe ang mga activities. Pero nung ako na, mga sis, sigaw tayo malala. Ang masama, hindi pa ako umabot sa dulo. Pero eto na nga, tara, samahan nyo akong magsaranggola. Dahil kung mapapansin ninyo, ang ibang mga bata ngayon ay tutok na sa gadget. Pero dahil sa Reptiland, mararanasan nila ang totoong kultura ng mga Pilipino noong sinaunang panahon na pwede pa nating balik-balikan ngayon. Isa na lamang dyan ang tagu-taguan. Higit sa lahat, ang kwento ni Lolo. Grabe, ang sarap balikan ng mga nakaraan. Maging ang paggalang sa nakakatanda. Pero alam nyo ba ang pinaka-importante sa lahat? Nandito ang libro ni Jose Rizal. Inaahalagan kasi dito ang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga sikat na aklat. Kaya tamang-tama sa mga eskwelahan na gustong makapag-field trip ang kanilang mga estudyante, malaking bagay ito para mas mapalawak ang kanilang kaalaman. Nandito rin ang ating pambansang kalabaw at ang pinakasikat na bahay kubo nang maabutan ko nga ang mga batang nagbabayo ng mga palay. Ang sarap sa pakiramdam dahil na-experience nila kung saan nga ba nanggaling ang mga kanin na kinakain nila. Meron din mga planting na naganap dito sa Reptiland na pinagtulong-tulungan ng bawat isa para mas maparami at mapanatiling maganda ang ating kalikasan. O, diba? Mayaman tayo sa kalabasa.
At kung afford mo talaga na mag-overnight, eto na mga sis, meron tayong available na 2 rooms. Yawa pa yan sa Kawayan. Diba, Anshala? Alam nyo ba na ang lugar ng Reptiland ay pwede rin kayo magpabook para sa mga field trip ng mga bata? Approved din sa wedding occasion at bukod doon, pwede at pasok na pasok ang mga nagbe-birthday. At kung mainitan ka, pwede ka mag-jacuzzi. Eto ang kauna-unahang jacuzzi dito sa Pilipinas. Napakalaki, 15 person ang kasya dito. May bubbles yan sa loob para makapag-relax at syempre para makapag-massage. O diba, napakabongga, hindi rin biro ang pagkakagawa dito dahil talagang bukong-buko. Pero mas mag-e-enjoy ang lahat kung pag napagod ka ay meron kang makakainan na malapit na afford pa. Grabe diba, napaka-aesthetic at palangiti talaga ang mga tao dito sa Reptiland, pati ang mga staff. Kaya naman hindi ko na napigilan, napa-order ako at nung makita ko ang mga menu nila, nakita ko na lahat ng luto ay lutong Pinoy. Kaya naman wala talagang pagsisisi, panalo tayo ngayon. Bukod doon, afford na ng bulsa. At bukod dyan, siguradong bibigay ka. Kaya naman ano pa hinihintay nyo, mag-visit na kayo sa Reptiland.